Every battle that we face in life actually belongs to the Lord. Pero yung revelation sa atin ng Panginoon kanina, tinitingnan niya tayo as a child falling down and standing up again. It's written in the word of the Lord that the righteous falls down and rise back again. But the wicked falls in calamity and that's it. They're done. So ang ibig sabihin nito, ang bawat isa sa atin ay matutumba ng ilang beses? Sabi mo sa katabi mo, many times. Ang hirap, no? Ang matuwid, sabi ng Panginoon, ay malalaglag o madadapa ng madaming beses. Pero patuloy tayong tatayo ulit. Kaya gusto ko lang pong ipaalam sa bawat isa, madaming beses tayong malalaglag, magkakamali, at tatawag sa Panginoon. Yun yung revelation ng Panginoon sa atin kanina. From afar, He will look at us, falls down, and He will ask us to rise again. Hanggang sa tumigas ang ating mga buto-buto sa ating pananampalataya. Kaya habang tayo ay, alam niyo po yung unang bata, so yung mga baby sa inyo, mga nakita niyo yung parang kapapanganak nila, ang alam lang nilang gawin is umupo. Then eventually yung excited tayo na makita silang unang lalakad, yung ganun pa, di ba? Yung parang tutumba ba? Parang si Eren, pag tumatakbo, parang laging madatapa. Pero alam niyo po, from afar, the parents looks for their children. Marahil madapa sila, masusugatan, but at the end of the day, they will rise up again. And the Lord is asking us to walk by faith. Walk in faith. Walk in the ways of the Lord. Walk in His Word. Walk in accordance to what He has promised to all of us. Because until we commit ourselves with the Word, we can never live in the glory realm. In the realm of God. Andun pa rin tayo sa topic natin, living in the realm of God. In God's territory. Kasi sa territory ng Panginoon, there is peace, there is prosperity, there is healing, there is provision. And all of us are actually going out of the realm of God whenever we're not practicing the word of the Lord. Kailangan ba lagi ito, Pastor? Yes, kailangan natin gawing normal ito. Kaya po, ang bawat isa sa atin nasusubok sa mga different kinds of trials and tribulations of life that we may always rely upon God's goodness. Para siya lang ang mapapapurihan, hindi yung effort natin. Amen? Siya lang po. So, recap tayo from last week's preaching. Ito yung mga examples of the operation of God's modalities. Okay, operation modalities of God. Na kailangan nating i-practice ito at gawing normal sa atin ito, lest we are going out of the word of the Lord. In order for us to receive, what should we do? We need to, nakalimutan nyo na. What to? Give. Hindi lang tayo receive ng receive. Tingnan nyo? Kapag pag-receive, gusto natin, receive tayo ng receive. I receive. No. If you want to receive, you must learn how to give. Pastor, wala na akong ibibigay. Then kung ano yung sayo, yan lang ang sayo. Yun yung isa sa mga laws of the Lord. In order for you to receive, you must learn how to give. Okay? Yan ay nakasulat sa madami tayong word na ibinigay sa atin last week, but we're not going to go through that again kasi meron pa tayong mga ibang i-discuss. In order for us to live, what must we do? Para tayo mabuhay, kasi ito yung kadalasang pagkakamali ng ibang tao, no?
Isang example lang po ano ho. Kasi nung 16 years old ako, tinanggap ko si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Tapos bago-bago pa lang, bagong Kristiyano ano ho. Pero nung mga medyo tumatanda na ako, 16 to 17, 1 year lang na. 16 to 17, na-realize ko na may plano ang Panginoon sa akin. But nangangapa pa ako, saan kaya ako tinawag? Okay? Hindi ko alam kung saan ako tinawag ng Panginoon until He spoke to me in a dream that I saw myself preaching the word of the Lord. I saw myself teaching. And then, sabi ko sa Panginoon, Lord, sige, magtuturo ako para sa inyo and I will be a pastor for you. Yun yung word ko sa Panginoon. Kaya, and by that time, I think I was taking engineering course. Okay? Nag-i-engineer ako noon. And to the point na sabi ko kay Pastor dyan, actually pinasabi ko pa kay Pastor Bong, no? Na sana sabihin niya kay Pastor dyan kasi gusto ko na mag-shift. Kasi hindi ko nakikita ang sarili ko as engineer, no? Though I would like to be one, okay? But syempre yung like na yon hindi lang basta-basta like. You have to learn it. Kapag nag-i-engineer ka, you have to dedicate your life through that course. Kaya nga, biruin nyo, nung nag-engineering kami, ang imbis na magbe-break time kami, ang break time namin sa library. Alam niyo yung ginagawa namin, nagpa-practice ng calculation. Okay? Yun. That needs a lot of dedication. But you see, when I already received the calling of the Lord, sabi ko sa Panginoon na, Lord, I will follow you. Kaya mag-aaral ako so that I will be able to teach the word. Okay? So, alam niyo yun, I give up my own dreams para sa Panginoon. I give up my own dreams. Kaya sabi ko sa Panginoon, mag-aaral ako. Pero hindi ko pa talaga, baka pa talaga kung saan ako anong course yung kukunin ko. Kasi, magti-theology ba ako? Mag-education ba ako? Kalaunan, bigla ako nag-music. Okay. Ba't ka nag-music, Pastor? Akala ko ba tinawag ka na mag-pastor pero nag-music ka? Alam mo, sinadjust kasi ito ni Pastor Bong sa akin. Sabi niya sa akin, Mac, mag-music ka. Then eventually, from music, sabi niya, kumuha ka ng education, Christian education. For short, in values yung aking values education yung aking kinuha sa isang seminary. Okay? Then eventually, doon ko nakita na ito talaga yung panawagan ko. Kaya ito po. I gave up my own life. I gave up my own opportunities that could make me rich. Okay? Sabi ko po sa inyo, madaming temptation eh. Di ba? 16, 17, alam ko na yung calling ko. And then, pagdating ko ng college, nag-shift ako from engineering, bigla ako nag-music, From music, bigla ako nag-education. Alam niyo po, because yung transition nun is, alam niyo, parang God is moving me into His ways eh. Kasi lahat naman yan, nagamit ko sa Panginoon, Kaya tingnan niyo po, nung nag-music ako, medyo nalilihis ako kasi yung mga kasama ko noon, talagang gusto nilang sumikat, gusto nilang maging magaling yung musicians. Nadadala ako, gusto ko rin, sabi ko. Kasi hindi ko pa talaga mag-grasp o mapangawakan yung totoong panawagan ko sa Panginoon. But eventually, sabi ko po sa inyo last week, na nagbanda kami, then eventually, the whole band was actually called in different ministries. Kaya kami ay nabuwag, then ito na kami ngayon. So, I gave up all of those opportunities so that I could live for the Lord. You see, if I chose those paths, marahil hindi ako siguro Kristiyano ngayon. Hindi ako yung pastor nyo ngayon. Baka iba yung pastor nyo ngayon. So, ito yan. In living for Christ, you must die to yourself and live for the Lord. John 12 verse 25,
He who loves his life loses it, but he who hates his life in this world, will keep it to life eternal. Yung in-example din ni Mama Dang last week na word ni Lord is, what profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Okay? So ito po yung mga isang bagay na kailangan natin tandaan sa living in the glory of God, living in God's territory. Ito yung gagawin nating normal. If you want to truly live the true life that God has predestined you with, is for you to die to yourself. Hindi suicide to baka sabihin nyo, suicide, tinuturuan tayo No, 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 no. Die to yourself. Die to your own desire, not your own like, not your own dreams. Kasi sabi ko po sa inyo, lahat ng dreams ko, lahat ng timeline na inihanda ko sa buhay ko, at different kinds of, different levels, age levels, sabi ko, ito yung i-achieve ko. None of those are fulfilled. Because the Lord told me, I will lead you to my path. Kaya ito yung path ng Panginoon ko na kung saan ako dinala ng Panginoon. Ano ho? Ngayon, ang question ngayon, are you dying to yourself or are you living for yourself? Because the more you pursue your own thing, lalo na, ito lang yung napansin ko, tingnan nyo ito mabuti na. Ito lang yung napansin ko. Kapag kahit na anong edad mo, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, kahit na bata lang o nasambit lang ng isang bata, na pinag-pray niya wholeheartedly, na, Pastor, paano magpipray ang batang wholeheartedly? I still remember that I received the Lord Jesus Christ when I was still very small. Lagi kaming binabasaan ni Mama Dang ng mga Bible stories, and then I still remember na we prayed the prayer of salvation. Pero I truly accepted the Lord Jesus Christ nung 16 ako. Yung ako lang ang nag-decide sa sarili ko. Pero ang napansin ko po, alam niyo po, habang maliit na bata, meron ng bahid ng dugo ni Kristo. Meron ng bahid yan. Ibig sabihin, yung mga napag-pray na yan, hindi na sila magtatagumpay sa kalooban ng mundo. Ano yung kalooban ng mundo, Pastor? Ibig ko sabihin, kapag ikaw ay pumasok sa, sabihin na natin sa, alam ba yung mga, gusto nyong sumikat? Sumikat na artista, sumikat na musician, sumikat na artist, o yung mga uso ngayon, sumikat na vlogger, na YouTuber. Na, alam niyo po, kapag meron na kayong bahid ni Kristo, hindi kayo, bahid ng dugo ni Kristo, hindi niya kayo hahayaan na lamunin ng mundo. Yun yung napansin ko. That's why, in every task, sabi ko po sa inyo, nagkaroon kami ng opportunity para sumikat, but eventually, alam niyo yun, the Lord grabbed me back, you are mine. Hinihila tayo pabalik ng Panginoon. Kaya ito po yung dahilan namin kung bakit tayo may school. Kasi yung mga batang yan, kapag oras na tumanggap sila kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, meron silang bahid ng dugo ni Kristo. God is going to protect them from the world. Amen. Kaya hindi na sila mapupunta doon sa, halimbawa, yung mga batang yan. Kasi hindi naman lahat ng bata na tinuruan namin ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Mangilan-ngilan lang itong mga estudyante natin dati na ngayon ay nagsisilbi na para sa Panginoon. Pero yung iba, lumihis sila. Pero sa paglihis nila, sabihin nyo sa akin sa mga kaklase nyo, kabatchmate ninyo, okay? Sino ang nagtagumpay sa mundo sa kanila? Sino? Ibig sabihin, nagtagumpay sa mundo is this, yung nagpa-prosper talaga sila ng solid, yung to the point na ang tawag mo dito, yung sila ay nandun sa pinaka-top of their game by using the worldly means. Meron ba? Meron? They don't know. Because God is protecting them.
Mhm. God is protecting them. And God will protect your children. Lalo na yung mga Sunday schoolers natin. God is protecting them. Kaya huwag kayo mag-aalala sa mga bata nyo, sa mga anak ninyo. Do not be afraid because God is going to take care of them. Marahil bata pa sila para truly tanggapin si Yesu Cristo bilang Diyos at tagapagligtas. Pero bilang kayo, mga magulang, na pag-pray nyo sila, nasambit nila na tinanggap nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, alam niyo po mangyayari sa kanila, God is going to protect them. One of the testimonies that I have been telling the people, alam niyo na lahat to, but for the sake of our online audience na hindi nakakaalam, nung ako'y na-involved sa witchcraft, I was trying to go up higher in the position of being a witch. Kasi higher, more power. More power, more opportunities. Pero nung may exam din doon, sabi may exam din yung mga witch, no? Totoo, hindi ako nagbibiro. Akala nyo, meron. Pastor, mag-exam kayo, may hindi sulat-sulat, as in yung real test, ang magte-test sa inyo, ang totoong magte-test sa inyo, demonyo talaga. Demonyo. Kaya nga nung pagpasok ko doon sa isang lugar, kasi sa spirit yun spirit realm yun. Pagpasok ko doon sa isang lugar, para silang nasusuka habang nakikita ko. Ba't ganyan itsura ng mga ito? Sabi ko, kala ko ba ito yung mga higher ups? Alam niyo yung pinagagawa nila sa akin? You are already marked. Get out of here. Hindi ko maintindihan. You are already marked. Get out of here. Pero, alam niyo, na-achieve ko na yung mga dapat ko ma-achieve para makaakyat. Pero hindi nila ako pinag-exam. In layman's term na lang yun. Meron silang term doon na hindi ko naman pwede sabihin sa inyo kasi hindi naman maintindihan. Sabi nila sa akin, I'm already marked. Marked with what? And then I realized I'm marked with the blood of Christ. Kaya tandaan nyo, yung protection ni Lord nasa mga bata. That's why, when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, remember this, kahit na anong gawin ninyo, if you're going to use the worldly means, you will not be able to rise up. Kasi you're already marked. Praise the Lord. Because the Lord is actually going to protect you, kaya lahat ng estudyante natin, praise the Lord. Ilan kasing estudyante natin this year, Miss Roda? Nasa 100, ilan na? 111. At may mag-i-enroll pa daw. Praise the Lord. Amen. Ihahabol pa yan. No? Kaya pa ba natin? Kaya yan for the glory of God. No? Lahat yan patatanggapin natin. Lahat yan gagaling at God is going to protect them. Okay? God is going to bless them. And eventually, until they die to themselves and their own desires and their own likes, die from the worldly terms of this world, alam niyo po yan, they will not be able to live for the glory of God. So, alam niyo po, sinubukan ko naman Sinubukan kong maging empleyado na magtrabaho sa ibang tao. Then, kapag each time, ito po nagtrabaho din po ako sa Makati as a teacher. Each time na aakyat na ako sa posisyon, eventually something is going to happen. Something is going to happen. God will bring me down. Umiiyak pa ako na, Lord, bakit? Sayang yung opportunity. Pero sabi ng Panginoon sa akin, hindi yan para sa'yo. God is just moving me in His ways. That's why, matandaan nyo, sino yung mga kabataan dito ngayon ay matanda na ngayon? Nung tinanggap nyo si Yesu Cristo, kahit na anong gawin nyo sa mundo, hindi kayo makaakyat sa mundo. Tama? Kasi you belong to the Lord. And when you are marked, you are not going to be blessed by the world.
Alam niyo sino yung nabe-bless by the world? Ibig sabihin, pinapagpala sila by the world. Remember that ang blessing ng mundo ay may laging kapalit. Yung mga hindi pa namarkahan. Katulad yung mga sikat na artista ngayon. Okay? Sikat na mga artista. May mga nabuborn again naman na artistang Pilipino eh. Pero sa Hollywood, wala talagang, may mga demonic, na yung mga yan. Kaya sila sikat. Sumisikat sila, it's because they sold their soul to the devil. Okay? We're not going to explain that. But you see, you must die to the love of this world bago kayo talaga mabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag ang desire nyo ngayon, lahat tayo ngayon, bilang Kristiyano, kapag ang desire nyo pa rin ngayon, hanggang ngayon, is carnal, ibig ko sabihin, makamundo, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay dyan. Nope. If you want to live for the glory of God, know your calling. Alam niyo po, minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ayoko po magbasa ng Bible na masyado katulad ninyo kasi baka marinig ko si Lord. Sabi ko na, ba't ayaw mo marinig si Lord? Sabi ko, kasi baka tawagin niya ako katulad mo, ayokong tawagin ako. Alam niyong wala pa sa kanila talaga yung kalooban ng Panginoon because they still want to live for the world. If you want to still live for the world and enjoy the worldly gifts, hindi mangyayari na yan dahil ikaw ay sa Panginoon na. Okay? Not unless you commit an apostasy. Apostasy. No? Meron din naman ako makakilalang ganun eh. Alam niyo yung backslider lang sila. Pero in their hearts, they know that there is one true God. Meron pa rin mga ganun. Nagre-rebelde lang sila kasi yung, alam niyo yun, bakit pag mahal talaga ako ni Lord, bakit nangyayari sa akin itong mga situation sa buhay ko? Okay? Ito yung mga immature na gusto nila, everything will go into their own favor, own desire. Yung lahat ng kalooban nila, dapat umayon ang Bible. Yun yung pananaw nila. Okay? Kapag hindi umayon ang Bible, ayoko na yan. But you see, it's supposed to be the other way around. That we are supposed, ang kailangan natin gawin, sumang-ayon tayo sa salita ng Diyos bago natin matatanggap yung blessing nito. Okay? So, in the worldview of God, you must die to yourself in order for you to live for Christ. Matthew 16:25, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever who loses his life for my sake will find it. Do you want to find your whole life? Your whole purpose kung bakit kayo nabubuhay ngayon? Natanong niyo na ba sa sarili niyo yun? Ba't kaya ako nabubuhay ngayon? Ano talaga yung purpose ko? Ano ba yung dahilan kung bakit ako humihinga ngayon? O ito yung mga dahilan ng mundo. Kasi alam niyo po, lalo kapag na-achieve niyo na lahat, meron din ako nakitang isang, hindi ko alam po, hindi kami close pero nabanggit niya lang. Sabi niya, may anak na ako ngayon, maganda yung trabaho ko, nagpo-provide naman ako sa family ko. Ganun na lang, trabaho, uwi, vacation, pasyal, and that's it. Look at this. Meron pa rin siyang hole, butas sa puso niya. Sabi niya, is this the life? Ito na ba yung buhay? Hindi niyo ba natanong sa sarili niyo yun? O sa mga mapag-scroll ng social media, alam mong addict ka na to the point na napapansin mo na wala ka nang ibang ginawa sa buhay kundi mag-scroll. Pastor, entertaining eh. Pero yun na, to the point na nasabi mo sa sarili mo, ito na ba yung buhay? Ito na ba yung buhay? Scroll pa habang tinatanong mo yung sarili mo, no? Ito na ba yung buhay? You will never find your true life
unless you lose that desire. Pastor, how should we lose it? Give it up to the Lord. You want to lose it? Give it up to the Lord. Alam niyo po, I give up opportunities in life just to be in this place. Ang daya nga ni Lord eh. Alam niyo po sa banda namin, yung isang kabanda ko, yung kasama kong gitarista, pastor sa Makati ngayon. Laki ng church nila. Okay, ganda. Siya na yung pastor ngayon doon, no? Yung bassist namin, naalala, yung bassist namin ng Singapore, yung guitarist, yung isa pang pianista namin ng Singapore din. Ano na sila? They're living their life, no? They're living their life. Tapos yung isa pang kasama namin, nasa Austria. Di ba? Tapos ako, tinawag saan? Sa AMSIC, okay? Sa AMSIC. Ang saya-saya, no? Pwede ako magreklamo sa Panginoon. Lord, sa doyo naman. Ang daya naman, Lord, no? Sila lahat, ang gandang kung saan mo sila tinawag. Lahat sila sa city. Ako lang tinawag sa gubat. Okay? Tinawag sa gubat ng Panginoon. Alam niyo po, actually, siguro nung tinatanong ko rin yan sa Panginoon, Lord, bakit ganun? But you see, sabi ng Panginoon sa akin, you lose that desire for those things. For those yung mga dreams ng mga bagay-bagay. Sabi sa akin ng Panginoon, because here I will bless you. At yung terms ng blessing ng Panginoon, it's actually not finances eh. It's not finances but anointing. Kasi, hindi naman sa nagmamalaki, no? Okay. Pero matindi yung anointing natin dito, just in case you do not know. Matindi yung anointing na binigay sa atin ng Panginoon in terms of healing and prophecy. God's revelation here is very deep. Kaya nga, alam niyo po yung mga kasama namin, halimbawa, itong mga kabanda ko, minsan nag-meet kami sa Singapore kasi ilang beses akong pumunta ng Singapore noon, no? Pero hindi talaga ako nag-stay. Doon sinasabi nila, dito ka na lang. Buuin natin ulit yung banda. Nasa Singapore na rin tayo lahat. Pwede to, papastor ako, sabi ko. Kaya lang ako nakapunta dito kasi I'm meeting some pastors and alam niyo yan, sa ministry. And then eventually, nung na-realize ko na these things are not for me. Sabi ko, Lord, I would rather rejoice over to the blessing that you have given to me. Yung blessing of anointing. Ito yung nangyari. When I meet them, at each time na makikita ko sila, talagang magkakaroon sila ng words sa Panginoon. The Lord is just going to speak to me. Tapos, mag-stop kami mid-conversation. Sasabihin ko, wait. Sabi ko, the Lord is speaking to me right now and He wants to give you message. Now, each time I will speak to them, tatanungin nila ako, Al, how did you know? Al, how did you know all about? I talk to the Lord. Pwede mo bang ituro sa akin yan kung paano yan? Can you just pray for me so that I will receive also and pray for my people? Sabi ko, yes, I'll pray for you. I prayed for them. Alam niyo yun, pero yung manifestation kasi ng anointing ni Lord, yun yung nakita kong fulfillment, yung butas sa puso kong hinahanap ko talaga. So that is actually that. When you die to yourself, to the likes of this world, you die to yourself and no longer your desire, but Christ's desire. God is going to fill the hole in your heart. Yung butas sa puso ninyo. O, tanong ko sa bawat isa sa inyo, have you found that? Nakita nyo na ba yung fulfillment na kailangan nyong gawin sa buhay? O tinatanong nyo pa rin yung sarili nyo habang nag-scroll kayo, ito na ba yung buhay? Is this the life?
You see, yung example ko might not be glamorous as you expect it to be. Expect it to be. Pero ito yung gusto ko. Who knows where God is calling you? Amen? Iba-iba yung panawagan natin. Iba-iba yung kanya-kanya nating daanan na tatahakin. Kaya ang bawat isa sa atin must find the Lord first. You die to your own desire and eventually you will find what God has for you. Amen? Now, going back to our topic sa ating pinag-uusapan. In order for us to live in the realm of God, isa sa mga kailangan natin gawin in order to be great. Now, look at this, people of God. You want to be great? You want to place your name in the history na kung saan maaalala kayo bilang ganito, bilang ganyan. Kanya-kanya tayong dreams, no? Pero pastor, kasasabi mo lang kanina na dapat we must die to our own desire. But you see, when you want to go up higher to wherever you are at, halimbawa, empleyado kayo, gusto nyong umakyat ng posisyon, kayo ay businessman at gusto nyo pa magtayo ng mga ibang branch at makilala kayo as a brand name. Kapag kayo ay isang leader, politics, at gusto nyo pang makilala ng mga tao, ano yung kailangan natin gawin in order for us to be great? In accordance to the word of the Lord. You want to be great? Sino gusto maging great? Ito, para sa iyo ito. Para sa mga tinawag na politicians, tinawag na businessman, and tinawag na gusto mo talagang makilala ka. No? Ito ang gagawin ninyo. You want to be great? Anong kailangan nyo gawin? You must serve to be able to become great. You want to be great in position, in authority, in power, influence, honor, and exaltation. Matthew 23 verse 11 hanggang 12, basahin ho natin. But the greatest among you shall be your servant. But the greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Hindi sa aming magkakapatid, 8 kami magkakapatid. Si Ate May yung pinaka-bibo. Ibig sabihin bibo, yun talagang pasikat yan. Yung gusto niya, siya lagi nasa taas. Yung kapag kami yung uy, kayo daw para kayong aakyat doon. Sige, ako na lang. Ganyan palagi si Ate May. Siya yung gusto niya palagi nasa taas. Kami, most of us, ayaw namin sa limelight. Okay, ayaw namin sa limelight. Meron din ako makakakilalang ganun. But you see, we do not need to expose ourselves para makita tayo at alam niyo yun, kapag andyan yung boss, sige, magpakasigasig tayo sa trabaho para nakikita mo ako, boss, I'm doing great. But you see, yung promotion na yan, hindi ka mapopromote dahil sa action na pinapakita mo sa boss. But you learn how to serve wholeheartedly. You learn how to be humble. Kailangan natin maging humble. Whoever who exalts themselves, ikaw yung sarili nagtataas ng sarili mong bangko, ikaw ay mahahumble, sabi ng Panginoon. Ayaw niyong mahumble. Maganda, kapag ikaw ay tahimik ka lang, tapos you're just doing what is right, even in secret. You're doing what you will. Hindi mo hinihintay na tingnan ka bago ka gumawa ng magagandang bagay. And eventually, marirealize din ng boss mo yan. Ito, kahit hindi ako nakatingin, maayos gumawa. Kailangan nating i-promote ito. Yung mga ganon. Because promotion comes from the Lord. Promotion comes when you humble yourself to the Lord. Okay? 1 Peter chapter 5, verse 6. Therefore,
Humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Let me repeat that. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Ibig sabihin, ang Panginoon ang mag-aangat sa atin. Okay? James chapter 4 verse 6. But He gives greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. He gives grace to the humble. So we must be humble in all the things that we do. Okay? Hindi tayo magiging hambog dahil magaling tayo sa isang bagay. Hindi yung yumaman tayo ng konti, ipopost nyo kaagad sa, wow, madami kaming pera, tapos ipapaypay mo pa yung pera. Ang init. Okay? Huwag ganon. Huwag natin gagawin yun. Gawain ng mundo yun. Okay? Kaya kapag pinagpala kayo ng Panginoon, huwag niyong ipopost. Problema kasi sa atin, yung generation na ngayon eh. Lahat na lang pinopost. Lalakad na ako papuntang Cubeta. Post. Kaya konting achievement lang. Konting achievement lang, post tayo ng post. Don't. Let no one see your success. Be humble. Hindi ba pagiging humble yan, Pastor? Tapos lagyan na lang natin, praise the Lord, may bago kaming kotse. Huwag mo na i-post. Okay? Praise the Lord, may bago kayong kotse. Pero wag na natin ipagmayabang. Para saan pa kapag magpo-post tayo? May madami magagalit sa akin ito. So, siyempre, Gen Z nga eh. Okay. Pastor, siyempre, generation nga ngayon eh. Post mo dapat lahat. Sabi ng mga kaibigan ko sa Facebook, Tol, ba't di ka nagpo-post? Kala namin, napano ka na eh. Yung last na post mo, 3 years ago. I don't post. Okay? Sabi ko, sa trabaho ko, ganyan na yung ginagawa ko. Ipopost ko pa ba yung nangyayari sa buhay ko? Ayoko na, sabi ko. Bako pa ipopost. Bisitahin nyo kung gusto nyo kung malaman yung nangyayari sa buhay ko. Okay? Pero alam nyo kami mga malalapit na magkakaibigan, hindi kami talaga nagpo-post eh. Ang update namin talagang real life meeting. No? Real life meeting. Kaya alam namin yung nangyayari sa buhay namin. Kung hindi man kami nag-meet, kasi yung mga ibang kaibigan ko nasa ibang bansa, ano, kapag nag-meet man kami doon sa isang lugar, alam niyo yun, same pa rin. Hindi kami yung nagyayabang sa mga bagay-bagay. Meron ngayong isang kaibigan ko, mayaman siya. Sabi niya ganyan na, ako din, hindi ako nagpo-post-post na ganyan. Ayoko makita ng tao na mayaman ako. Bakit? Kidnapin ka? Isa yun. Sabi niya, baka mapahamak ka sa kakapost mo. Kaya mga nagpo-post ng madaming pera, wala talagang pera yung mga okay. Ino-post nila eh. Kasi sa panahon na hold upin na sila, I'm sorry. Sample lang ha. Okay, God forbid. Sa panahon na hold upin na sila, wala na yung pera. Wala na. Nagastos na. Okay? So yan po. Be humble. Huwag tayong masyadong magpakita ng mga bagay-bagay because it's not really Christ-like, should I say. No? It's not really Christ-like. So sa pananaw ng Panginoon, sa pananaw ng Panginoon, strength actually comes in weakness, by showing your weakness. Strength is in weakness. 2 Corinthians chapter 12, basahin natin. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 hanggang 10. Sabi dito, and he said to me, my grace is sufficient for you, for the power is perfected in weakness.
power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weakness, with insults, with distresses, with persecutions. Ulitin ko yan ha. Therefore, I am well content. Sabihin natin, well content. 1, 2, 3, go. Sa Tagalog, kontento ka, saan? Sa weaknesses, sa insults, sa distresses, sa persecutions, sa difficulties, for Christ's sake. Ito yung mahirap eh. Actually, ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. Sino nangangailangan sa inyo? Sabi ng Panginoon, maging kontento ka dyan. Ang hirap, no? Maging kontento ka sa sitwasyon mo. Maging kontento tayo sa sitwasyon natin. Paano ba tayo magiging kontento dito, Pastor? Turuan ko kayo Buksan niyo yung Bible sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Start tayo sa verse 10. Diyan na ho ba tayo? Sabi niya dito, "But I rejoice in the Lord greatly that now, at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lack opportunity." Paul is talking to the Philippians, okay? Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Verse 12. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag nating gamitin yung I can do all things through Christ who strengthens me in the wrong way, in the right context. Hindi lang puro sa positive things. Halimbawa, gagawin mo yung mag-apply ka ng trabaho, tapos sasabihin mo sa sarili mo, I can do all things through Christ who strengthens me. It's not about that. It's about your situation. Balikan mo muna ngayon yung sitwasyon mo ngayon sa buhay, sa problema nyo. Sino may problema dyan? Matindi ba? From 1 to 10, ilang nasaan kayo? 1 to 10. 10 yung pinakamataas. Sinong nasa 5? 5. O, wala kayo sa 5 ha? Okay, tasan natin ng konti. 8. Oh, may 8 daw si Brother Alvin. 10. Sino nga nasa 10? Magtaas nga ng kamay. Ayan, madaming tayo nasa, pares tayo, nasa 10. Ang sabi ng Panginoon sa atin, while you are at that situation, tell yourself, come on, tell yourself, say it with me, I can do all things through Christ who strengthens me. It strengthens us in our situation. Okay? So that we may be able to live in the way how God wants us to live. Ito yung gusto ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong ipapakita na, Lord, kaya ko to, kaya ko to. Hindi ko kaya, Lord. If you want to cry, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I cannot do this. Tingnan niyo si Solomon. Anong sinabi ni Solomon sa Panginoon? Lord, I am just but a child. I do not know how to govern this nation. But what did Solomon asked from the Lord? Humingi siya ng wisdom. Lord, turuan mo ko. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Gayon din ang gagawin natin. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya.
I cannot do this. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sa lahat ng pinagkakakitaan namin, hindi namin mapoproduce itong problemang perang to. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pagod na ako. I am done thinking about it and working for it. Sabi ko, Lord, hindi namin kaya. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, ako na ba? Titigil ka na ba sa kakaisip? Titigil ka na ba sa kakapag-alala? You do what you have to do, sabi ng Panginoon sa akin, but do not work in vain. Do not work in terms of para ma-achieve mo yung cash na hinihingi mo sa akin. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala. Hindi na ako mag-aalala. Kaya sabi ko po sa engineer ko yesterday, this whole week, bago nag-start yung school year, sabi ko, Lord, magtrabaho man ako hindi, yung sweldo ko ganun pa rin. Ibig sabihin, kahit na anong effort ko o bigay ko yung todo, hindi man, sabi ko, Panginoon, ikaw pa rin ang nagbibigay sa akin kung magkano yung nakukuha ko every month. Sabi ko, Lord, this week, sabi ko, Lord, I will just pray and seek your face. Ipagpe-pray ko yung mga teachers natin. Sabi ko, Lord, I will pray that their anointing will be great. Ipagpe-pray ko yung mga admin natin, yung mga staff natin. Sabi ko sa Panginoon, that this whole week, ito lang yung gagawin ko. I will just stay in my office and just pray for them. I will not worry. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I am but a child. I do not know how to do this. Nag-provide na ba ang Panginoon? Kaya yung message sa atin ng Panginoon kanina, ano yung message niya sa atin? He will stay silent for a few days. And He will look at us fall down and rise back again. He is asking us to learn to walk in faith. Kasi yung faith na binigay sa atin ng Panginoon, it's not just going to stay in our hearts, in our minds. Hindi lang yan mananatili sa atin. Kailangan nating gamitin. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ang pananampalataya po ay ginagamit. Amen? Gamitin natin. Ngayon, meron tayong opportunity. Alam niyo ho ba, lahat tayo ay hindi natin alam mamuhay sa prosperity? Huh? Let me ask you, do you know how to live in prosperity? Actually, we don't. We don't. Alam na alam mong hindi mo kayang mamuhay sa prosperity kapag meron ka na lahat at nakakalimutan mo ang Diyos. Halimbawa, ibig sabihin prosperity, I'm not just talking about money, okay? Halimbawa, you're in good health. How do you live in that prosperity of good health? How? Paano? You take care of yourself. You sleep right. You eat right. And you exercise. Pastor, nakakapagod kasi yun. Dalawa lang yung pwede nating piliin sa buhay. Dalawang mahirap. Mahirap mag-exercise o mahirap na sasakit yung mga buto-buto mo, likod-likod mo balang araw. Mamili kayo ng mahirap. Okay? Ganun lang yan. We live in prosperity in the sense of, parang ganito yan, marunong tayo magpasalamat doon sa binibigay sa atin ng Panginoon. We know how to give thanks to the Lord. Give thanks. O sige nga, tanungin ko kayo, sa problema nyo ngayon, di ba yung may iyak tayong iniiyak sa Panginoon, di ba talaga pag magpipray ka, umiiyak ka talaga. Nasubukan nyo na yan? Yung talagang, Lord, talaga yung luha mo, sipon mo, andyan na lahat. Hanggang sa napagod ka na at nakatulog ka na sa kaiiyak dahil sa problema. Come on, raise your hand. Subukan mo na yan.
in living in prosperity, bago kayo pagpalain ng Panginoon, makinig kayo mabuti, sabi ng Panginoon, you must cry the same way as soon as you receive the blessing or your answered prayer. Ngayon, araw-araw natin pinagpipray yung problema natin. Nagigising pa tayo ng 3:00 ng umaga. Napapasipa ka kasi naaalala mo yung siyak ka na lang. Alam niyo po, kapag tayo pinagpalala ng Panginoon, gayon din ang gawin natin. Gising tayo ng 3:00, umiyak tayo in the same level. Lord, thank you for blessing us. Amen? Thank you, Lord, for healing us. Thank you, God, for answering our prayer. Kaya alam niyo po yung thankfulness, yun yung hinahanap ng Panginoon eh. Hinahanap niya ito sa bawat isa sa atin. Kasi sabi ko po sa inyo, kapag nakita ng Panginoon na marunong ka magpasalamat sa maliit na bagay, He's going to give you more. It's not because we wanted more. Actually, ang sabi ng Panginoon, be content on what you have. Kontento na ba kayo kung ano meron kayo? Ano yung katuruan ng mundo? Huwag kayong makontento. You must achieve for more. It's a worldly view. But the Lord says, rejoice in what you have. And the way you rejoice in what you have is you take care of whatever God has given you. Amen. Hindi dahil maliit yung bahay ninyo, hindi nyo wawalisan, aayusan, gagawing aesthetic. Alam niyo yan? Meron na akong nakitang video nung minsan. Talagang sa labas, squatter. No? Talagang squammy, grabe. Pero pagpasok mo sa loob, wow! Ang ganda sa loob. Talagang nakaayos. Tapos tinanong siya sa video, bakit hindi mo rin pagandahin yung sa labas? Okay na yan. Kasi nakatira tayo sa squatter. Baka pag-interesan nila sa loob, wala pinost mo na rin, makikita na nila. Hindi naman nila alam kung saan sa looban to. Kasi hindi talaga nila makita, no? Pero ang galing, no? Alam niyo yun, He is taking care of what He have. Kasi pagpasok mo sa loob, akala mo talagang yung lightings niya, ang ganda, yung everything. As in budget lang na pang-ayos, pero maayos siya. Oh. Are we taking care of our small house? Oh, okay na yan. Madudumihan din yan. O, ganun yung attitude natin. Yan yung problema. Ano ho? Yan yung problema. So, people of the Lord, show your weakness to the Lord. Be content with that weakness. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, mahina ako sa ganito, ikaw na lang bahala. Be content with that distress. Lord, okay lang. Alam ko naman na nandyan ka. Be content of that persecution. Many people will persecute you as long as you're going to do the will of the Lord. Pag wala kang persecution, okay, magtaka ka na. Okay? But hindi ako na-persecute. There's something wrong. Okay? That's why if there's persecution, there is the will of God. Okay? So another thing is difficulties. Do you have difficulties? Be content with that. Now you be content with that if you're doing it for the glory of the Lord. Amen? Kaya kahit na pagod na po kami sa problemang ganito sa ministry na ito, hindi lang po sa church, mas lalo sa school, sa school natin. Madaming mga difficulties, but we're doing it all for the glory of God. Kaya sabi namin sa Panginoon, Lord, kahit nahirapan kami, tuloy pa rin. Tutuloy pa rin namin to, Lord, for your name. Besides, darating na naman si Lord. Amen? Darating na si Lord. Oy, just in case you don't know, look at what's happening in the world. Sidetrack tayo ng konti na nakita nyo yung nangyari saan ba yon? Yung lindol sa Mindanao?
Nakita niyo yun? Alam niyo yun, parang sinubukan niyo na pong, halimbawa, sa mga nagko-construction dyan, no? Yung kapag tinulak niyo yung buhangin na gano'n, nagkukumpul-kumpul sila na parang ganyan. Grabe, no? Sabi ko, Lord, Lord, darating ka na ba? Ibang lindol na to, ah. Sabi ko, kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, huwag mo nandalin sa Pampanga. Nakaranas na kami niyan. Okay. Tama na yun sa amin. Okay, traumang-trauma na kami dun eh. Ayun nangyari sa Pinatubo. Sino na bang buhay sa inyo nun? Pinatubo. Okay? Di ba ang tindi nun? Yung tanghaling tapat, tapos alas 12, biglang dumilim na parang gabi. Tapos, yan na, nag-ashfall na, madaming nawalan ng bahay, madaming lumikas, kaming mga walang pera, walang panlikas, stay kami. Ano, alam niyo po yun? Inamoy-amoy na lang namin yung ashes noon. Wala kang magagawa eh. You have nothing. Kaya nga sabi ni Miss Roda nung kanina sa bago siya mag-start, makaamoy lang kami ng tuyo at kakaunting bigas. Naku, saya namin. I'm telling you. Kaya kapag nakakaamoy ako ng tuyo, ako natotrauma ako. Ayoko yan. Natotrauma ako. Parang naaalala ko yung ashfall eh. No? Yun talaga yung naaalala ko. Kaya sabi ko po sa inyo, with all of these things, we must learn how to just give thanks to the Lord for what He has done. He has protected us. Tingnan niyo itong church natin. Sabi nga ni Mama Dang, Coco Lumber yan, nakailang lindol na to. Makita lang kayo may mga crack-crack dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Malaglag man yan, pupunta tayo sa joke lang. Okay? Hindi malalaglag yan. God is going to protect us. Okay? Lalo na yung school, antibay niyang school natin. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga bata ninyo because mga anak ninyo because they are in good hands. God promised us is going to keep us safe. Amen. Medyo na-disappoint nga ako nung isang video na nakita ko. Binigyan sila ng bigas, binigyan sila ng pera. Yung sa mga nasalanta sa lindol, anong sinabi nila? Nagreklamo pa, ito lang. Ilang araw na kami kumakain, ito lang. Sabi ko sa isip ko, kaya kayo nalindol eh. Hindi kayo marunong magpasalamat sa kakaunti. In every blessing, we must learn how to give thanks. Give praise to the Lord to whatever He has given us. Okay? Until, people of God, listen to me, Pastor, paano ka magpasalamat? Disaster nga yan. No. Until we learn how to give thanks with little things, we are not going to live in the realm of God. Hindi tayo makakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Last na po ito. Gusto nyo maging first o gusto nyo maging last? Gusto ko, lagi akong una. Lagi akong nandun sa pinaka-top. Ito yung katuruan ng mundo eh. Try to achieve it. When you say it, you're going to get it. No. Sabi ko po sa inyo, lalo na kayong namarkahan na ng dugo ni Kristo. Hindi nyo pwedeng gawin ang mga makamundong bagay bago kayo makaakyat. Ang kautusan ng Panginoon, Matthew chapter 20 verse 16, the last shall be the first, and the first will be the last. Kaya huwag kayong makipagunahan. Sa lahat ng bagay ito, sa lahat ng bagay. Wag kayo magkikipag-unahan. Makakarating din kayo doon. Amen? Kaya kayong mga nasa college or sa yung mga kagagraduate lang, wag kayong makipagkompetensya sa mga kulig ninyo. Hindi kasi napapag-iwanan na ako eh. Tapos lahat sila nandun na. Ako dito pa rin. Wag kang makipag-unahan. Chill ka lang. Sabi ng Panginoon, relax. Punta ka lang sa dulo and God will take you to the front. Yun yung rule ni Lord eh. Look at this, people of God. Unless we follow the law and ordinances of God, His ways. Ito yung mga norms ni Lord. Unless nagagawin natin ito, hindi tayo mapapagpala.
So in order for you to receive a lot of things, not just finances, but in all aspect of life, you must learn how to give. Pangalawa, in order for you to live, you must die to yourself. In order for you to become great, you must learn how to serve. Are we serving? In-emphasize ko na masyado yung serving kasi I want you all to be great. Amen? Great at least in your own, kung nasaan man kayo, empleyado man kayo, kayo man ay nagbi-business, kayo man ay may ministry, kung nasaan man kayo, I want you to be great in that part of your life. At isa pa sa kautusan ng Panginoon, in order for you to become strong, you must admit, not to anyone else, okay? Huwag niyong i-admit yung weakness niyo kahit kanino. I-admit niyo sa Panginoon, Lord, I am weak at this part. And the Lord will strengthen you. Amen? In order for you to become the first, punta ka sa dulo, sa last. Amen? Mangyayari at mangyayari yan. Tingnan niyo yung minsan. Kailan ba yun nung maalala ko, nung nagpunta kami ng Singapore. Ayoko kasing umupo sa harapan. Kasi kapag may, alam niyo po sa Singapore, galit sila sa aircon doon eh. Ako, mas CR ako kapag malamig eh. Kaya kapag, alam ba, meron kaming convention doon, may gawain, no? Kadalasan ginagawa ko, doon ako nakaupo sa likod. Papagalitan ako palagi ni Pastor Steven. Why are you sitting at the back? You go in front. You're a pastor. Siyempre, ako naman. Sige. I always sit at the back, not because I wanted the front seat, but alam mo, I don't want the front seat. But you see, the Lord still brings me there. Jesus brings me there. Because, alam mo, isang example lang ito. Simple example. Who knows? But when you work, stay at the back. You don't need to show off. Hindi, kailangan kong ipakita sa mundo na magaling ako. And then, mag-glorify ang mundo kapag ginawa mo yun. Pero alam niyo po, once the Lord lifted you up, you cannot do anything. Wala kang magagawa. Kaya nga sabi nung isa sa kaibigan ko, nung isa sa mga kabanda ko yun, nag-meet kami sa Singapore. Sabi niya, anong gagawin mo dito, Al? Nasa Singapore ka, sabi. Na-invite ako mag-preach sa isang church. Na-invite ka, sabi niya. Ako, tagal-tagal ko na dito sa Singapore, ni minsan di ako na-invite, sabi niya. Ang daya mo, sabi niya. Papasyal-pasyal ka lang dito, na-invite ka na. Alam mo ba yung mga pastor dito, sabi, maaarte yung mga pastor dito, hindi basta-basta nag-invite yung mga yan. Talaga, sabi ko. Praise the Lord, sabi ko, all glory to God. So you see, tapos, minsan pa, merong isang school doon eh. Isang school na tinayo ni Pastor Steven. Sabi ni James sa akin, yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi niya, Kuya Al, ang daya mo. Bakit? Sabi ko, papagturuin ka na sa school ni Pastor Steven. Ganun-ganun lang. Kadarating mo lang ngayon. Sabi, pagtuturuin ka kaagad. Sabi, bakit? Di ka pa ba nagturo doon? Di pa. Tagal ko na sinasabi kay Pastor, gusto kong ituro ito. Ayaw niya akong ilagay ayaw niya akong ilagay. But you see, hindi ko naman desire yun eh. It's not my desire. But when you learn how to move into the will of God, God is going to lift you up. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, bilang isang Kristiyano, relax ka lang. God is going to take care of you. Amen? God is going to take care of us. Kaya ngayong, sige nga, tayo lahat, let's all stand up. Tingnan natin yung chorus nung yung isang song na natin. When I fight, I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Hallelujah. Can we just say that to the Lord wholeheartedly? We fight on our knees, not with works or not with anything. Amen? Let's sing. So when I fight,
I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle bill. Just think about your, while we sing this. Go on, sige lang. Oh God. Before we sing it again, I want you to think about your problem today. I want you to think about that problem. And when you think about that problem, the battle belongs to the Lord. All you need to do is just to cry out to God. Just give Him praise. Give Him glory. Just on your knees inside your bedroom. Ikaw lang, manalangin ka sa Panginoon. Ito yung gagawin mo. Papurihan mo lang siya. Sabihin natin sa Panginoon. Let's say, so when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh, once again we sing. Come on, just say it to the Lord. It's when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Father, we thank you, God, upon this day, O Lord, that you have blessed us with your word. Marami pong salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, kami ay isang batang paslit lamang sa inyong harapan. At patuloy kaming magiging ganito, Panginoon, hindi dahil ayaw namin lumago, pero Lord God, dahil sa paningin mo, Panginoon, at dahil, Lord God, sa trato mo sa amin bilang iyong mga anak, Panginoon, kami po ay pagpapatuloy na mananalig sa iyo at sa iyo lamang. Hindi sa sarili naming kakayanan, kundi, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kaya simula ngayong araw nito, Lord God, help us, Lord, to operate in your ways. Help us, O Lord God, to make your word normal in our lives. That, Lord, we will not follow the ways of the world, but we will follow your word alone. And as we do, O God, we pray na may you help us grow in our faith. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy kami lalago sa iyong pagpapala, Panginoon. Lalago, Panginoon, sa aming pananampalataya. Lord, today, we just want to thank you, Lord, for everything. We give you back all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po.